A blessed morning to everyone. Magandang araw po sa ating lahat. Ano man po ang ating ginagawa, inanyahan ko po kayong makinig sa konting sandali, sa ilang sandali po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ng pamagat, The Seal of the Living God. Yan po makita na sa Revelation 7:2. Nang sabi diyan, huwag mo nang sirain itong sanglibutan. Huwag mo nang sirain ang lupa, ang dagat, ang mga kahoy at lahat po narito, lalo na po ang tao. So, wag mo nang sirain hanggat sa matatakan ang kanyang lingkod, kanyang lingkod sa kanilang mga noo. So, ang mga lingkod po ng Diyos ay tatatakan ang mga anak ng Diyos sa kanilang mga noo. At itong seal of the living God, ano pa kaya po ito? Ano ang seal of the living God? What is the seal of the living God? Now, ang Sabat, ang sabi po dito, Sabat, ang silyo po ng buhay ng Diyos ay Sabat. Ngunit hindi tayo masilyuhan kung ang ating pong karakter ay hindi maabot ang karakter ng ating Panginoon. At ano pa po, ang paglagay ng katotohanan sa ating noo, sa ating kaisipan. So bakit po ang Sabat ang siyang seal? Dahil ang sabi po dito, contains the seal. Dahil po nariyan ang name of God, nariyan ang title niya, nariyan ang title, nariyan ang power or authority, at nariyan ang territory. Kung inyong tingnan po sa Ten Commandments, nariyan pala sa Ten Commandments, wala po doon ang perma, pero nasa Fourth Commandment, ang Sabbath Commandment, contains the seal of God, na nariyan ang name of God, the Lord thy God, at yung power niya, kung paano niya kinreate itong mundo, at saka yung territory niya. Ating tingnan po, at sinabi dito sa Ezekiel 20:12, moreover, also I give thee my Sabbaths to be a sign, seal, or mark, is a sign or seal or mark, a distinction po ito between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. So ang Diyos na nagpapabanal sa kanila, ito pong Diyos na mayroong Sabat, na ito ang palatandaan, ito ang pinakatatak, pinakamarka sa kanila at sa Diyos. So may Sabat po, it is a sign between God and His people. So ang sabi po dito sa Ezekiel 9:4, and the Lord said, go unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Ang mga tao po palang nagbubuntong hininga, ano po, at sila po ay nalulungkot sa mga karumal-dumal, sa mga ginagawa ng mga tao na ating makita sa ating kalagitnaan. Napakarami na po ngayong masasama. Pag tayo po'y matutuwa sa masasama, hindi tayo malungkot, hindi tayo pwede pong mamarkahan. Sit a mark, sit a seal. It is a sign or seal. Kaya gusto ng Diyos, masilyuhan po tayo. At kung inyo pong tingnan, sino sila? Ito lang pong 144,000. Bakit po sila lang? Dahil itong 144,000, linagyan, kwininta na sila, may number na sila, numbered and sealed in their foreheads. At ang seal na nasa kanilang forehead, sa atin pong makita, basahin nyo po kung tingnan nyo po, ang sabi dito, And I look, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. Ang father's name po pala nasa kanilang noo. Now, tandaan natin na ang father's name, tandaan nyo po ang father's name, hindi natin sabihin na Yahweh, Jehovah, or Yahweh, or kung ano man po siya, anong father's name. Ang mahalaga po, itong father's name na inilagay doon sa fourth commandment. Tingnan nyo po. The Sabbath is a sign of God. It is the seal of His law. So, ito po palang law, sinilyuhan ng Diyos, at ang law, kaya linagay remember, the Sabbath they remember, kaya nga po remember, para mailagay sa kanilang forehead ang Sabbath. Kaya pag sinabing remember the Sabbath day to keep it holy, ito po pala ay kailangan nating mailagay lagi dyan dahil ito ang sign of God. It is the seal of His law. At ang seal, it is a token of His authority and power. Makita nyo po na ang Sabat pala na riyan ang authority and power dahil po ano ang nakalagay sa Ten Commandments sa Fourth Commandment.
magkaiba po sa great multitude, no? Ang great multitude hindi po sila ganon. Ang 144,000 lang po ang lalagyan ng sign or seal or mark na sila po ay palatandaan na sila ay bayan ng Diyos. So, ngayon tingnan natin ang great multitude. The great multitude has no sign or seal of God. Wala po silang palatandaan. Bakit po sila pinili ng Diyos na lalagyan ng tatak sa kanilang noo? Dahil malapit na po ihulog ang galit ng Diyos. Ito pong 7 last plagues. Kaya ito namang great multitude, hindi mas swerte man po ito dahil hindi sila po matatamaan ng galit ng Diyos dahil itong great multitude ay bago ihulog ang galit ng Diyos ay tulog na sila. Ibig sabihin po, patay na sila. Yung buhay po na natitira, yun po ang makakakita ng galit ng Diyos, ang 7 salot. Makita nitong mga buhay at itong mga buhay na ito, sila po ang makakakita sa galit ng Diyos na yan na 7 na sila po hindi matatamaan dahil meron silang seal, meron silang sign, meron silang mark, distinction na sila'y bayan ng Diyos na hindi sila pwedeng matatamaan ng galit ng Diyos. Kaya nga po, tingnan natin sa mga susunod nating pag-aaral. Maiksi lang po ito. Tingnan nyo ang Exodus 20 verse 11. Bakit po sa 4th commandment siya? Ito pong Exodus 20 verse 11. Dahil ang sabi po dito, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth. So, 6 days po na ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Sinong gumawa? Si Lord, yung Lord God natin, yung Lord God made. Ibig sabihin pong made, He create, He made, He make the heaven and the earth. He made the heaven and the earth. Ibig sabihin po, creator of heaven and the earth, si Lord. Si Lord po na create heaven and the earth and the sea and all that is in them is, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Kaya po, ang Lord na may power, na He created the world with His power, na wala pong pinagmulan ang paggawa po niya, kundi sa salita lang. Salita lang po ang ginamit ng Diyos, hindi siya kung gumamit ng bagay, kundi sa salita lang. At pagkatapos kung tingnan natin po, ang ginawa niya, langit at lupa, ibig sabihin po, yun ang teritoryo niya, ang ginawa niya, langit at lupa, at lahat ng natatanaw, mga dagat, at anumang makikita natin, at ginawa nitong Lord God na creator, na may power ng territory heaven and earth. Kaya po, sa 10 commandments, tingnan nyo po, siya lang ang kumpleto, ipinakita sa lahat ng commandments na naroon ang name, power, and territory sa 4th commandment po. Sa ibang commandment, kahit hanapin nyo po, hindi nyo matagpuan yung name, power, and territory sa ibang commandments. Dito lang po sa Sabbath commandments. Kasi yan po pala ang laman ng seal. Pag kayo po ay nagpapasilyo, ang seal po, what is the seal of God? Kaya po nandyan yung name, power, and territory. Yung selyo pala po, yung selyo, makita nyo yung mga selyo nyo sa birth certificate, selyo ng marriage contract, seal ng lupa, seal ng mga sasakyan, kung anong mga selyo po ang nilalagyan ng selyo, titulo ng ating mga lupa na ating nabibili, nariyan po ang seal. Pag walang selyo yan, kahit ang marriage certificate nyo, kung may marriage certificate po kayo na walang seal, fake po yon. So, ang 10 commandments na walang seal, fake na commandments po yon. Now, ang 10 commandments, para maging siyang authenticated na commandments, magiging ang power niya ay naroon, pwedeng ipatupad at pwedeng magkasala yung lalabag, naroon po ang seal of God. Kaya doon sa 10 commandments, hindi nyo makita ang signatory ng Diyos, pero sa 4th commandment, makita nyo ang kumpletong seal of God, na riyan ang signatory ng Diyos, seal yun ng Diyos sa 4th commandment. Wala po sa ibang commandments. Kaya nga po, yung 144,000 my Father's name, no? My Father's name written in their foreheads. Makita nyo po sa pag-aaral natin na kung inyo pong pansinin ang 144,000, mayroon silang Father's name. Ito po, makita nyo ito. Yan, no? Makita nyo yan na mayroon silang Father's name, no? Ang Father's name pala ay nasa kanilang noo. So, dahil ang Father's name, ang Sabat, sa Sabat po inilagay, ang Father's name nasa Sabat, pag nasa ating isip,
dala na po sa ating isip ang Sabat, at doon sa Sabat naroon ang Father's name, at doon sa Father's name nandoon na ang power, at nandoon na yung territory, no? So Father's name, the power and territory nasa Sabat, no? Sa fourth commandment. Kaya nga po, the Sabbath is the sign of God, the seal of God, a token of His authority and power. At kung makita natin po na ang great multitude ay wala sila, ang 144,000. Kaya nga po, ingatan natin ang Sabat dahil yan ang seal of God. And in contrast with the seal of God, yan na po ang mark of the beast. At ano ang mark of the beast? Yan na po ang another false Sabbath na tinatawag pong spurious Sabbath, ang Sunday. Ang Sunday po, hindi siya binless ng Panginoon. Walang blessing ni Lord ang Sunday. Wala doon ang name ni Lord sa Sunday. Wala ang title, territory sa Sunday. Dahil ang title, name, and power and territory ay naroon lang po sa Sabbath. So, ang Sabbath siyang seal of God. Now, kaya nga po, kailan ito nagsimula ang seal of God? Nung ibinigay ang third angel's message, sabi po dito, the third angel is binding or sealing them in bundles for heavenly garner. At ito pong little company, Luke Kerwarn. So ngayon kung tingnan nyo po ang nasa pagtatak ng Diyos doon sa simula po ng may pakita ang Sabat, yun na po ang message ng third angel. So sa third angel, pinakita po yan, at ang may dala niya ng third angel's message ay ang Seventh-day Adventist Church, no? At ibinigay sa kanila. At doon po sa third angel's message, pinakita din dito na magsimula na ang pagsisilyo ng bayan ng Diyos. Ngayon, kung may Sabat man, dapat po maghanda ng Sabat, dahil sa Sabat po, nariyan ang pangalan ng Diyos na ating iningatan, nariyan ang territory, power ng Diyos na sa Sabat, at nariyan din ang sanctification sa Sabat. Now, kung ating tingnan na ang Sabat, nariyan pala ang silyo ng Diyos, kung hindi nyo ingatan, lalo na pong nagluluto sa araw ng Sabat. Pag Sabat po, huwag kayong magluto pag araw ng Sabat. Ingatan nyo ang Sabat na huwag kayong magluto, huwag kayong maligo. Sa simbahan po tayo, nakaprepare na lahat, Biyernes pa lang. At sa pag-araw ng Sabat, wala na tayong ibang gagawin, no? So sa susunod nating pag-aaralan yan. Kaya ang sabi po dito, Bible commentary, let us strive with all power that God has given us to be among the 144,000. Let us strive with all power. So, kung hindi po kayo magsusumikap, mabibigo po tayo. So, hanggang dito po muna tayo sa ating pag-aral, at sa susunod nating bubuksan, sana masubaybayan nyo lagi, dahil magpo-post po tayo ng paunti-unti ng mga salita ng Panginoon hanggang maintindihan nyo po. Hindi po tayo mag-aaral ng napakahaba. At ang akin lang pong pakiusap, inyo lang pong i-like, i-comment, i-share, and then huwag kalimutan i-follow. Kaya mag-subscribe po kayo para makasunod kayo. Sundan natin lahat. Ating balik-balikan ito, ang 144,000 hanggang maintindihan nyo po at kailan ba ito kukunin, kailan ito magsimula. Atin pong pag-aralan din dito at anong minsay ang dala nito, sino-sino ang mga masilyuhan at bakit sila kailangan silyuhan. Atin pong pag-aralan yan. Dahil kung hindi kayo masilyuhan, hindi rin po tayo makatayo doon po sa galit ng Diyos na kanya pong ihuhulog sa sanglibutang ito. Pag hindi po tayo masilyuhan, tayo po ay mahulugan ng galit ng Diyos na 7 salot. No? Lahat po na walang tanda, walang sign, walang seal, mahulugan yan ng salot. Ang galit ng Diyos na walang halong awa. So kailan po yan? Pag natapos na po ang silyo ng 144,000. At anong message ang dala nila? Anong message na atin pong mapapakinggan? Yan po ang ating pag-aralan. Dahil kung hindi nyo po mapag-aralan yan, huwag kayong kampante na akala natin tayo sa Panginoon na may kulang pa pala. No? So, purihin ng Diyos, huwag palain about sa. Thank you for watching. At sa susunod po nating ipopost. Subaybayan nyo, i-share nyo lang. At ito po ang dalangin in Jesus' name. Amen.